Mga idol, medyo hindi nga po maganda ang sitwasyon ngayon ni Kawhi Leonard at ang Los Angeles Clippers matapos silang akusahan ng paggawa ng under-the-table deal noong taong 2019. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng NBA ang ganitong klaseng paratang upang malaman nila kung totoo nga bang pumirma si Kawhi ng isang endorsement deal sa isang kampanya para maiwasan ang cap space. Pero sa kabila ng nagsilabas ang balita ngayon, mismong Clippers nang nagsabi confident ang team wala silang nilabag ni isa mang rules ng liga. Hindi pa rin naman sila dapat husgahan since wala pa rin namang napapatunayan. Sinabi rin naman ng team owner na si Steve Ballmer na wala nga pong katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanilang team at sa kanilang superstar na si Kawhi. Sinisiraan lamang nga daw sila ng kanilang mga kalaban at ng may ayaw sa kanilang kupunan dahil sa ganda ng kanilang nabuong lineup ngayon. Samantala, kamakailan lamang pinagkaguluhan ng mga fans sa social media ang balina na posibleng kunin ng Los Angeles Lakers si Lauri Markkanen sa isang blockbuster trade matapos itong magkaroon ng magandang performance sa EuroLeague. Hindi rin naman magiging mahirap para sa team na gawin ang ganitong klaseng trade since meron silang sapat na asset. Maaari nga nila ditong gamitin either sina Austin Reeves, Hachimura at Dalton Keunig at maging ang ilang mga future round pick. Napakalaki ng potensyal ni Lauri Markkanen bilang isang big man na maaari nilang ipalit sa pwesto ni LeBron James kapag nagretiro na ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, mismo ang isang insider na mula sa Lakers ang nagsabi wala silang balak na kunin si Markkanen mula sa Utah Jazz, gayong lugi nga daw sila dito. Pero bakit kaya? Alam naman nila napakalaki ng hawak nitong sweldo, kaya kakailanganin nilang magsakripisyo. Isa pa naniniwala ang team na nababagay si Austin Reeves bilang katandem ni Luka Doncic sa mga susunod na taon since napatunayan nito na mas maayos itong nakakagalaw kapag guard ang kanyang katandem katulad ng nangyari noon sa Dallas Mavericks kina Jalen Brunson at Kyrie Irving. Sa kabilang banda, ibinulgar nga ni Shams ng ESPN opisyal ng pinirmahan ni Cam Thomas ang kanyang qualifying offer sa Brooklyn Nets na nagkakahalaga ng $6 million. Ibig sabihin magiging isa na nga siyang ganap na unrestricted next off-season kapag natapos na ang kontrata. Pero bago pa man kunin ni Thomas ang qualifying offer, binigyan muna nga ito ng 2-year deal, $28 million, which is agad nga nitong tinanggihan since mas gusto niya ng long-term contract na nagkakahalaga ng 4-year, $100 million. Ngunit makalipas ang ilang linggong negosasyon, hindi pa rin naman sila dito nagkasundo, kaya mas pinili ni Thomas na kumuha sa Nets ng 1 taon na lamang. Wala rin naman balak ang Brooklyn na ipamigay siya ngayong off-season sa isang sign-and-trade deal. Alam rin naman niya maraming teams ang interesado sa serbisyo nito kaya hindi siya mahihirapan na maghanap ng kupunan kapag naging isang ganap na unrestricted free agent na siya.